Yan mga pare ko, no? Lilinisan nga natin yung tenga ng pusa natin mga pare ko, no? Ganito itong ear doctor, no? Pwede naman kayong gumamit ng ibang panlinis basta may antibacterial or antifungal ingredients, no, para ma-prevent yung ear infection. Huwag lang kayong gagamit ng hydrogen peroxide or alcohol kasi may irritate yung ear canal nila mga pare ko, no. So mas maganda talagang nililinisan ng tenga ng mga pusa, no, para ma-prevent yung mga infections, no. Lalo na yung mga mites yan. So, pag may nakita kayong redness, swelling, i-consult nyo na sa veterinary mga pare ko, no? So, ang steps lang naman ng paglilinis dito, kuha lang kayo ng cotton buds, pero huwag nyo laliman mga pare ko, no? Kasi baka ma-irritate yung ear canal ng pusa, no? Tapos kuha lang kayo ng basahan o kaya ng towel para hindi siya maglikot-likot mga pare ko, no? So, linisin nyo lang yung side niya, tapos yung sa gilid-gilid. Kung may nakita kayong redness o swelling, consult nyo na kagad sa veterinary mga pare ko, no? Kasi baka mas lumala pa yan. So maganda ang regular na paglilinis ng tenga ng mga pusa para matanggal yung mga waxes niya, tsaka ma-prevent din yung mga infections niya mga pare ko, no. So pero hindi naman to lagi-lagi, no, kasi baka ma-irritate din naman yung ear canal nila, no. Kung napansin nyo na lagi nilang kinakamot yung tenga nila, so i-check nyo na at linisin nyo na baka may mga infestation na dyan mga pare ko, no. So maganda talaga na lagi nililinisan, pero maingat din sa paglinis dapat, yun lang.